For today's vlog guys, mag-visit ulit ako sa isang location. So from Dammam to Riyadh, mga 8-hour travel. So mahaba, walang katapusang daan. So samahan nyo na lang ako guys. Palabas na kami dito mula sa city, kaso medyo build up ang mga sasakyan kasi may traffic light dyan sa bandang unahan, pero kaya lang naman nagtatagal. Ito na nga, nakalabas na kami, palabas na. Bali dumadaan kami ngayon sa Qatif kasi may dadalhin lang kaming materyales sa Qatif. Itong Qatif na to malapit to sa dagat, sa bandang unahan yan. Dagat na yan. Isa to sa pasyalan ng mga residente dito. May park sila sa gilid. Sa nila pinapasyal ang mga anak nila tuwing hapon or gabi. Kasi ito, tulay naman to, dagat pa rin yan. Dito sa tulay na to, sabi ng driver, maraming mga Pinoy na nangingisda dyan kapag weekend. So, mga Pinoy talaga magaling daw manghuli ng isda. Ito na, umpisa na ang mahabang biyahe. Walang katapusang color brown, walang katapusang daan. Sa biyahe talaga, ang makakasabay mo lang yung mga malalaking truck na may mga kargang materyales, dadalhin nila sa ibang bayan. Kung makikita nyo sa bandang kaliwa, sa unahan pa, color silver, ano yan, mga water tank ng mga residente dyan. Over muna kami dito. Hindi ko alam kung anong bayan na to, pero mga 2 hours pa ang biyahe. Wala dito, malayo. So 6 na oras na yung naibiyahe namin, pang 2 oras. Sa biyahe, mga binibidyohan ko lang yung maganda sa mga mata ko, tulad yan. Kaso hindi ko alam kung ano yan, structure na yan. Nakita mo naman yung daan nasa gitna ng bundok na inuka nila para magawa ng daan. Actually mahaba yan. Itong part na to talagang isang bundok na gumawa sila ng daan sa gitna. Maganda talaga kapag personal kang nagdadrive dito. Ang ganda ng view. Okay lang sana sa biyahe kahit malayo, meron kang kakwentuhan. Kaso yung driver hindi nakikipagkwentuhan kasi naiilang din. Hindi naman kasi ako makapagsalita ng lingwahe niya. Ganon din siya. So meron kaming language barrier. So ini-enjoy ko na lang ang view kahit napakahabang biyahe. So ito, hindi na ako nakapag-video ng pagkarating namin dito sa location. Hinahapon na talaga kami dito sa pagdating dito sa location. Halos 10 hours ang naging kabuuan ng biyahe namin, kasama na yung stopover. So pagdating ko sa kwarto, meron ng pagkain. So sa dinner time na. Sa location visitation, so minsan dito ka na kumakain sa room, dito ka na rin gagawa ng report. Kasi hindi naman kami binibigyan ng isa pang office para sa dito, kasi hindi naman kami regular na nandito sa location. So isasabi mo na yung pagkain mo,
sa paggawa mo ng report. Usually ang mga location is napaka-remote. Minsan walang mobile signal, minsan meron naman. So parang natural lang na walang signal sa location. Yung iba meron mga signal booster. Pero iba pinagbabawal naman ng kliyente ang mobile booster. So ang iba tinatanggal ang pagkaka-install, ang iba hindi naman. Sa background ko, yan yung accommodation ng mga worker, employee. Dito lang pwede ipakita yung ibang equipment or yung location talaga kasi bawal talaga sa kliyente. Bali ang ginagawa ko sa rig visit, ito, walk around sa location site, check na may equipment, material na kailangan, in charge person para dito, follow up, ganun. Saka i-meet din yung mga tao para sa para sa proper communication, para hindi mapending yung mga materials, kung anong status at kung sinong ipapalo up. For information lang, kung talagang nandito ka sa location site, sa remote area na walang signal, talagang magtitiis ka sa walang signal. So yun, palipas mo yung oras after ng work, yan kwento-kwento ka sa katrabaho mo dito, para lang hindi mo masyadong maramdaman yung inip, lalo't lalo na pag wala kang signal dito. Titiis ka ng inip kasi wala kang makikita kundi napakalawak na color brown disyerto, tapos ang disyerto. Tara mag lunch, kain na. So yung pagkain dito dinadala lang sa room ng room boy. May catering sila dito, third party, dinadala na lang yung mga pagkain sa room, pero hindi sa lahat, yung ibang personnel lang. Tapos yung iba naman sa main camp, kung tawagin, sa mess hall. Ganun lang guys yung pag-visitation. Bibiyahe ka ng malayo, dadating ka ng alangang oras dito sa location, tapos gigising ka ng maaga para i-meet mo yung mga tao dito. Tapos sabihin mo kung ano yung ba't ka nag-visit sa kanila, kakausapin mo yung in charge sa mga material, gagawa ka ng report kung ano yung mga nakita mo at kung ano yung pwedeng nilang gawin para mapabuti pa yung sistema. After nito, pupunta pa ulit ako sa isa pang location para gawin ulit yung ginawa ko dito. Salamat ulit sa pagsama. Hanggang sa muli. Thank you.